Sa unang taon ng Pangulo, mayroon na bang pagbabago? Mga kapuso, bago po siya maluklok sa pwesto, isang kasunduan ang inilatag ni Pangulong Noynoy Aquino bilang pundasyon daw ng kanyang pamumuno. Ang tawag dyan ay social contract at dyan nakasaad ang kanyang mga pangako sa 6 na aspeto ng pamamahala, ekonomiya, serbisyo sibil, kapayapaan sa Mindanao, yung tinatawag na gender equality at kalikasan. Kamustahin natin yan sa bagong serye na ito ng mga special report ng GMA News and Public Affairs. 7 araw bago ang kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA. Ano na nga ba ang nagbago sa pamamahala ng gobyerno? Ang mga pangako ni Presidente Aquino tinutukan ni JP Soriano. Kung walang kurap, walang mahirap. Kayo ang boss ko. Sa loob ng 6 na taon niyang panunungkulan, makakaramdam daw ng ginhawa ang mga Pilipino. Isang pamamahalang may pagmamalasakit sa mga tao. Ang mandatong ito ay isa kung saan kayo at ang inyong Pangulo ay nagkasundo para sa pagbabago. Isang paninindigan na ipinangako ko noong kampanya at tinanggap nyo noong araw ng halalan. Pangako ng Pangulo, susukpuin niya ang katiwalian, lilikha ng mga trabaho, at pagtutuunan ng pansin ang edukasyon na magbibigay ng dignidad at magtatawid sa mga Pilipino mula sa kahirapan. Proprotektahan at pag-ibayuhin ang kalusugan ng mamamayan at maghahatid ng serbisyong hindi kumikilala sa kapal ng pitaka o sa lakas ng impluensya. Ang pamilya Tinggo, nagkakandakuba na raw sa kakapanhig-panaog sa bundok na ito para gumawa ng ititindang uling. Pero wala pa rin daw nararamdamang pag-asenso, 1 taon matapos maluklok sa pwesto ang Pangulo. Dagdag pasarin pa ngayon sa pamilya ang di maipaliwanag na bukol na tumubo sa dibdib ng 10 taong gulang na si Jameson, pang-10 sa 14 na magkakapatid. Paano yung sakit niya? May manuslok dagom. Kung may kwarta lang siya, dugay na mo nigi. Pagpunsyong tatanan yung bata, galing siya, pigado ni Guy. Sus, isa sa pagkaon siya. Kapag rin ginoon namin maluhin. Ni minsan, hindi pa siya nakakakita ng doktor. Si Aling Winnie, wala raw alam ni isa sa mga pangakong binitawan ng Pangulo noong eleksyon. Pero hiling niya, mapakinggan naman daw sana ng gobyerno ang mga tulad nilang matagal nang dumadaing. Kung may daing ka, may makikinig. Kung may kailangan ka, may tutugon. At kung inaapi ka, may magtatanggol. Diretso natin tatahakin ang tuwid na daan. Malinaw ang mensahe ng nooy bagong luklok na Pangulo. Ang tuwid na daan ang sagot sa kahirapan. Di na dapat maulit pa ang mga umano'y kasalanan at pagkukulang ng nakaraan. Hahanapin natin ang katotohanan sa mga nangyaring di umano katiwalian noong nakaraang 9 na taon. Pero di pa man nakakaarangkada ang pinangakong Truth Commission na mag-iimbestiga sana sa mga alegasyon ng katiwalian sa Administrasyong Arroyo. Idiniklara na itong unconstitutional ng Korte Suprema. Sa ngayon, 2 kaso pa lang ang nasisimulang imbestigahan ng Department of Justice. Ang umano'y paggamit ni Arroyo ng mahigit kalahating bilyong pisong pondo ng Overseas Workers Welfare Administration noong eleksyon at ang mahigit 1.5 bilyong pisong fertilizer fund scam. Pinaghati-hatian. Okay, hope. May isinumpa na ring 74 million peso tax evasion case laban sa anak ng dating Pangulo na si Party List Representative Mikey Arroyo. Building a good, solid case takes time. And ang filing sloppy cases are a disservice to the public. Mahirap po yun. Hindi po tayo nandito para magpapogi. Kailangan po natin gawin ng maayos yung trabaho namin. Sa 23 priority bills naman ni Pinoy, 4 pa lang ang naisa sa batas. Ang ipinangako niyang Freedom of Information Bill na pinaniniwala ang isa sanang mabisang armas kontra korupsyon nananatiling nakabinbin sa Kongreso.
Una sa ating plataporma ang paglikha ng mga trabaho at nanggagaling ang trabaho sa paglago ng industriya. Mahigit 1 milyong Pilipino na ang nabigyan ng trabaho hanggang Abril nitong taon. Halos 3 milyon pa ang nangangailangan pa rin ng trabaho. Palalakasin natin ang koleksyon at pupuksain natin ang korupsyon sa kawanihan ng Rentas Internas at Bureau of Customs para mapondohan natin ang ating mga hinahangad para sa lahat, tulad ng dekalidad na edukasyon. We're filing 4 sets of tax evasion case. Halos linggo-linggo, may sinasampahang kaso ang Bureau of Internal Revenue dahil sa kulang o di pagbabayad ng buwis. Pinanindigan naman ng administrasyon ang pagpapatupad ng Kinder to Grade 12 program para naman daw makasabay ang Pilipinas sa ibang bansa. Mandatory na mula ngayong taon ang kindergarten, habang daragdagan ng 2 pang taon ang basic education. Ito ay sa kabila ng malaki pa ring kakulangan sa mga pasilidad at kagamitan, silid-aralan, mga libro at guro sa mga pampublikong eskwelahan. Sa halos 2,000 higher educational institutions naman sa bansa, 100 pa lang o 5% lang ang masasabing may sapat na pasilidad. We are also pursuing universal health care for our poor countrymen to protect them not only from the undesirable effects on health but also from the adverse financial implications of diseases, illnesses, and emergencies. Pero kung may ginagawa man ang administrasyon sa larangan ng kalusugan, tila di pa ito umaabot sa Sipalay City. Naturing ang syudad, pero nag-iisa lang ang pampublikong pagamutan dito. Ang on-duty na doktor, isa din lang kada araw para sa mahigit 67,000 taga-Sipalay. Kaya naman noong 2009, dito na itala ang may pinakamataas na porsyento ng unattended deaths sa bansa o mga namamatay na di malang natingnan ng doktor. Ang mga tao naman dito, they are doing their job to reach out people. Kaya lang ang problema, maybe, it's the budget. Ang malalaking pagamutan na nasa kalapit bayan ng Kabangkalan o sa Bacolod City, aabutin ng hanggang 4 na oras na ang biyahe. Kung ganito na sa isang syudad, lalo pa sa kanayunan. Mismong gobyerno na rin ang nagsabi, hindi sapat ang serbisyo ng mga pampublikong ospital sa bansa. Ngayong taon, 32.4 billion pesos lang ang inilaan ng gobyerno na pondong pangkalusugan. Malayo sa target itong 5% ng national budget o mahigit 80 billion pesos. At lubhang mas malayo pa sa rekomendasyon ng World Health Organization na 5% ng GDP o kabuang produkto ng bansa. Iginagapang naman ng gobyerno ang pangako nitong bigyan ng PhilHealth card ang lahat ng Pilipino. 70% na ng populasyon ang may PhilHealth ngayong taon o mahigit 2.6 milyon na dagdag miyembro, buhat ng maupo sa pwesto ang Pangulo. Tiwala tayong ang pagmamarcha natin ito ay hindi mauwi sa kawalan. Di sapat na batayan ang 1 taon para malaman kung makakamit nga ng bansa ang minimithing pagbabago. Pero nagsisilbi itong sulyap sa maaaring mangyari sa susunod na 5 taon ng Administrasyong Aquino. Kung makakaranas ng kaunting ginhawa sa buhay ang pamilya ni Jameson, tanong na naghahanap pa rin ng kasagutan, pangarap na naghihintay pa rin ng katuparan. Ako si JP Soriano, nag-uulat sa pangako ng Pangulo. Good evening mga kapuso, simulan na natin ang mainit nating chikahan. For the very first time, babaeng nag-aakusa ng harassment sa ilang miyembro ng Team Azcals, nagsalita na, nasasaktan daw para sa kanyang pamilya. I'm a strong girl, I'm very resilient. Sapakin mo na ako, just don't hurt my family. At American Idol alumnus na si David Archuleta, hanga raw sa talento ng Pinay twin singer na si Julie Ann San Jose. Abangan yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, maging sa internet, bentahan ng tuko, lantaran na rin. May panibagong pag-uunang lupa sa Bukidnon, 4 ang sugatan.
Team Azcals tinalo ng koponan ng Parkin sa kanilang tinatawag na tune-up game. At ipinagbabawal ang Facebook sa isang universidad sa Davao. Tututukan natin yan at iba pang mga balita dito sa 24 oras.